Magandang araw, Malacanang Press Corps. Upang maghatid ng kalinga at ginhawa sa sambayan ng Pilipino at bilang bahagi ng pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang healthcare system sa bansa, ipinag-utos ng Pangulo sa PhilHealth na magpatupad ng general amnesty para sa mga negosyante, private employer at self-employed na hindi na nababayaran ang kanilang kontribusyon sa PhilHealth. Ibig sabihin nito, walang interes na sisingilin sa mga unpaid contributions. Dagdag pa ng Pangulo, bibigyan ng 1 taon ang mga employer at self-employed upang bayaran ang mga kulang na kontribusyon mula July 2013 hanggang December 2024 nang walang dagdag singil sa pamamagitan ng one-time waiver. Layunin ni Pangulong Marcos Jr. na pagaanin ang pasanin sa pagbabayad ng PhilHealth contributions ng mga employer at self-employed upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng maayos na benepisyo sa kalusugan. Nauunawaan ng Pangulo na ramdam ng taong bayan ang 3% na binabayad sa PhilHealth kada buwan. Sa hakbang na ito ng Pangulo, tinatayang humigit kumulang 300,000 beneficiaries ang makikinabang sa amnesty. Kasunod nito, hinihikayat din ng Pangulo ang mga employer na i-update ang lahat ng kanilang impormasyon at irehistro ang mga empleyado sa Yaman ng Kalusugan o YAKAP program ng pamahalaan. Sa ilalim ng YAKAP program ay pwedeng mag-avail ng libreng check-up sa accredited clinics at mga gamot sa mga partner pharmacies. May lab at cancer screening test din sa mga YAKAP clinic. Kahit sino, pwedeng sumali sa YAKAP program dahil ang mabuting kalusugan ay karapatan ng bawat Pilipino. Hanapin lamang ang pinakamalapit na YAKAP clinic para makapagparehistro. Ang pangunahing layunin ng Pangulo sa sektor ng pangkalusugan, palawakin ang saklaw ng PhilHealth at bawasan ang pasanin ng mga Pilipino pagdating sa gastusing medikal. Muli, ang nais ni Pangulong Marcos Jr. ay hindi naging sagabal sa gastusin sa ospital ang tuwing magkakasakit ang bawat Pilipino. Gusto ko po ang PhilHealth na magpatupad ng general amnesty para sa mga negosyante, private employer, mga self-employed. Alam naman namin na yung 3% na binabayad para sa PhilHealth medyo na buwan-buwan ay na ramdam ng ating mga kababayan. Gagawa tayo ditong taon na ito, 2026, ang tinatawag naming one-time waiver para sa interest ngayong taon 2026. Bibigyan natin mga employer na 1 taon para mabayaran na lahat ng na-miss contributions mula 2013 hanggang 2024. Ito ay makakatulong po sa mga 300,000 na mga benepisyaryo sa yaman ng kalusugan o yung ating tinatawag na YAKAP program. Happy New Year po! Sektor ng agrikultura, mas lalo pang palalakasin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Upang mas paunlarin pa ang sektor ng agrikultura na nagbibigay ng pagkain at pangkabuhayan sa mamamayang Pilipino, mahigit 297 billion pesos ang inilaan ni Pangulong Marcos Jr. upang palakasin ang agriculture sector, isulong ang food security at ipamalas ang konkretong suporta sa mga magsasaka at mangingisda. Layunin din itong patatagin ang supply ng pagkain sa bansa. Para kay Pangulong Marcos Jr., nararapat lang na itaguyod ang sektor ng agrikultura dahil ito ang pinagmumulan ng ating makakain. Malaking bahagi ng pondo ay inilaan sa farm-to-market roads dahil kung may maayos na daan, mas mabilis na maibebenta ang mga ani at tumataas ang kita ng mga nasa sektor ng agrikultura. Kasabay nito, pinalalakas din ng Marcos administration ang kabuhayan sa kanayunan sa pamamagitan ng modernisasyon ng supply systems at dagdag suporta sa produksyon. Bukod sa produksyong pang-agrikultura, prioridad din ng Pangulo ang mga agrarian reform beneficiaries
o ARBs sa pamamagitan ng mga programa ng pamahalaan. Dahil para kay Pangulong Marcos Jr., ang lupa ay hindi lang titulo sa papel, kundi para magbunga ng disenteng kabuhayan at makapagbigay ng sapat na pagkain sa hapagkainan. Sa pagsusulong ng sapat na suporta sa ARBs, mas nagiging produktibo ang lupang sakahan at higit sa lahat ay mas maayos at may dignidad ang buhay ng kanilang mga pamilya. Sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., sulit ang bawat sentimo sa pamumuhunan sa sektor ng agrikultura. Ang bawat pisong ilalaan dito ay para sa kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Ang mga ito ay alinsunod sa isinusulong na isang pantay-pantay, masagana at mapayapang bagong Pilipinas. Okay. Ma'am, may tanong lang po ako kasi habang ako'y nakikinig. Alam po natin na ang pangunahing kagustuhan at adhikain ng Pangulo ay makapagbigay ng lupa para sa ating mga farmers. Hindi lang para sa titulo, kung hindi sabi niyo nga po ay makapagbigay ng magandang buhay sa mga magsasaka at sapat na pagkain sa pagkainan. Ang tanong po natin, namomonitor po ba kaya ng DAR yung mga nang aabuso at nang laland grab ng mga lupain ng mga farmers? May mga issue po dito. Isa dito ay yung di umanong land grabbing sa Bataan. Ito po ba'y namo-monitor ng DAR? Ma'am Yusek, opo. Mm. Meron po kaming, katulad nga po nung nabanggit nyo, meron kaming yung Division ng Blood, yung Bureau of Land Acquisition Division. Sila po yung nagmo-monitor niyan at may mga reklamo rin pong mga nakakarating sa amin na yun nga po. And they're also aware. In fact, hindi lang po dito sa Bataan, may mga iba pa pong malalaki talagang Like Ilocos Sur? at iba pa pong mga lugar Okay. without mentioning kung ano pong particular na lugar. Yung mga nabibiktima po ng mga land grabbers, maaari pong punta sa inyong sa opisina po ninyo. Opo, sa blood po. Ayun po. And namo-monitor din po ba ng DAR yung mga lupa na instead na gawing sakahan, nangyayari po nagiging golf course na at saka subdivision? Yun po, Ma'am Yusek, opo. Mm. In fact, ongoing po, marami pong ongoing cases na meron, kaya lang po hindi natin pwedeng pag-usapan. Opo, opo. Sinasabi ko lang Alam para niyo po. naman po, opo. Hindi, para Pero po meron po talaga, alam naman natin yon. para yung ibang mga farmers ay hindi naman mawalan ng pag-asa dahil meron tamang ahensya na dapat puntahan at hindi naman po bingi sa kanilang mga hinaing. Opo. At in fact, ang ating mahal na kalihim, sabi ko nga po sa inyo, yung mga gustong lumapit, open na open po, welcome po silang lahat. At meron po kaming complaint desk sa opisina, sa DAR po, para po lahat ng concerns ninyo ma-address po namin. Yan. Maraming salamat. So sa mga nakikinig ngayon at nanonood, nakita niyo po ang programa at mga accomplishments po ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. doon sa mga hindi nakakakita ng mga ito. Manood lamang at makinig sa news at laging sumubaybay sa ating press briefing. Maraming salamat, Secretary Chio Laurel Jr. and Ma'am Nina Taduran. Maraming salamat po. Okay na po. Happy New Year. 33. Last year was 23. 23 last year. As long as it is shovel ready, we will finish it this year. Ang problema lang yung shovel readiness. Hindi naman ganun
not rocket science. Thank you so much. Thank you po. Maraming salamat. Bumagsak na Pigatan Bridge sa Cagayan, inspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaninang umaga lang ay tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Cagayan upang suriin ang bumagsak na Pigatan Bridge. Matatandaang nasira ang tulay noong October 6 ng nakaraang taon dahil sa overloading na siya namang nagdulot ng matinding abala sa kabuhayan ng mga residente sa rehiyon. Kaya naman inaksyonan ito agad ng pamahalaan. Mabilis na nakapaglatag ng mga alternatibong ruta para magtuloy-tuloy ang biyahe sa lugar at nagtayo rin ng detour bridge upang gawing pansamantalang daanan habang ginagawa ang tulay na ipapalit sa Pigatan Bridge. Nagbigay naman ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa DPWH. Tiyakin na tama ang disenyo at maayos ang paggawa ng bagong tulay at siguruhing ligtas, matibay at naaayon sa engineering standards ang ipapalit na tulay. Tumungo rin si Pangulong Marcos Jr. sa Camalaniugan Bridge upang opisyal na itong buksan sa publiko. Ang tulay na ito ay inaasahang magbibigay ginhawa sa mga residente sa lugar, lalo pat pinagdurugtong nito ang bayan ng Apari at Camalaniugan. Ang dating 1 oras na biyahe ay magiging 20 minuto na lang dahil kapag mas mabilis ang biyahe, mas maginhawa sa mga motorista at mas mabilis din ang daloy ng pag-asenso. For many of the other bridge projects that we will be seeing around the country. What a wonderful day. We are opening the Camalaniugan Bridge. Just take nina kaday kaya ako. At bago tayo magtapos, nakatakdang umalis patungong United Arab Emirates si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa darating na Lunes, ika-12 ng Enero. Ang working visit ni Pangulong Marcos Jr. ay para sa Abu Dhabi Sustainability Week kung saan tatalakayin ang mga hakbang upang isulong ang global sustainability. Ito'y buhat sa paanyaya ng kagalang-galang na Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ng United Arab Emirates. Makakasama ng Pangulo ang iba pang heads of state and government ng iba't ibang bansa sa pagtalakay ng mga issue patungkol sa enerhiya, tubig, usaping pinansyal, pagkain at kalikasan. Maliban dito, nakatakda ring daluhan ni Pangulong Marcos Jr. ang paglagda sa 2 mahalagang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at United Arab Emirates. Una ay ang Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA at ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. Ang CEPA ang kauna-unahang free trade agreement ng Pilipinas sa isang bansa mula sa Middle East na naglalayong palawakin ang market access ng ating bayan sa gitnang silangan. Samantala, ang Defense Cooperation Memorandum naman ay siyang magsisilbing matatag na pundasyong pakikipagtulungan sa UAE para paunlarin ang defense technologies ng ating bansa. Buo ang paniniwala ni Pangulong Marcos Jr. na magiging makabuluhan at kapaki-pakinabang para sa sambayan ng Pilipino ang kanyang papalapit na pagbisita sa Abu Dhabi. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.